Nang hindi nagsalita si Daisy, iminulat ko agad ang mata ko at umupo ako sa kama. She is so sensitive and emotional pag hindi ko pinagbibigyan ng gusto niya. I feel so bad na hindi ako sumunod agad. Nakikita ko ang pagyugyug ng balikat niya. She is crying again. Nakahiga siya patalikod sa akin at patuloy na umiiyak. Tom, sorry baby. Please stop crying. Bibili na ako ng gusto mo. Bumiksi siya nang sinubukan kong hawakan ng balikat niya para iharap sa akin. Huwag na. Ayoko nang kumain. Pinumura mo pa ako. Inis na inis ako sa sarili ko na hindi ko agad pinagbigyan ng gusto niya at napamura pa ako. Oh, I didn't mean to curse. I was cursing at myself. Humiga ako sa tabi niya. Sinisiksik ko ang sarili ko sa kanya at pinaunan ko ang ulo niya sa braso ko. Makailang beses kong hinalikan ang buhok niya. Hinaplos-aplos ko ang kanyang braso hanggang sa umarap siya sa akin na nakangiti ng muli. Hindi na ako galit. Sige, kakainin ko na lang ang ice cream ko sa fridge. Sambit niya. She bites my neck and she giggles. Pinigilan kong mapamurang muli. I need patience with her. Justin is right. Women are unpredictable when they are pregnant. I can see it nowadays with Daisy. She has cried a lot this past few days pag papasok ako sa opisina. Sometimes, she doesn't want to talk to me. Gets mad easily for no reason and eats weird foods. Niyakap ko siyang muli at inangkin ko ang labi niya. Boo, I love you. Sorry for cursing. Ibibili na kita ng mga gusto mo. Lumiwanag ang mukha niya at matamis na ngumiti sa akin. Salamat, love. I love you. Dalian mo ha. Nagugutom na ako kanina pa. Mag-iingat ka. Sabihin mo kay Kuya Ron, huwag magmamaneho ng mabilis. I will, baby. I love you. Sabay kami lumabas ng sila dahil gusto ni Daisy na sa sala, niya na lang ako hihintayin. Mag-iingat ka, love. Niyakap niya ako at mabilis niyang inangkin ang labi ko. Dahil sa madaling araw na, nahirapan kami na maghanap ng buko. Ayokong bumalik ng mansyon nang wala akong dalang buko na pinapahanap ni Daisy. Shit, where I can find that buko? Nang tumingin ako sa labas ng bintana ng sakyan, nakita ko ang bodyguard ko na may hawak ng buko kaya nakahinga ako ng maayos. Isang oras din ang ginugol namin sa daan patungo dito sa isang wet market na itinuro sa amin ng tao sa convenience store. Nang tingnan ko ang relong pambisid ko, 4 AM na ng umaga. I feel so tired and sleepy kaya pinikit ko ang mata ko hanggang sa makatulog ako. Kiliti sa leeg ko ang nagpagising sa akin. Nang magmulat ako ng mata na sa labas na kami ng mansyon. Masayang mukha ni Daisy ang nasa harapan ko. Nakatayo na siya sa labas ng sakyan at naghihintay na sa akin. Mabilis akong lumabas ng sakyan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nang maramdaman ko ang init niya, nawala ang pagod ko. Nang ilayo ko ng konti ang katawan niya para makita ko ang mukha niya, may matamis siyang ngiti na ikinangiti ko rin at mabilis kong inangkin ang labi niya. Nang makita niya ang mga hawak ng bodyguard ko, kinuha niya lahat sa kamay nito at basta na niya lang akong iniwan at lumakad na ito papasok sa mansyon nang hindi ako nililingon. Napailing-iling na lang ako at sumunod na sa kanya. Tumuloy siya sa kusina at nang buksan niya ang mga plastic na naglalaman ng pagkain, bigla itong sumimangot kaya nabahala ko. What's wrong, boo? That's what you want, right? Imango ito pero hindi pa rin nawawala ang panunulis ng labi nito. Nang lapitan ko siya, yumakap agad siya sa akin at umiyak sa dibdib ko. Baby. Tanging nasambit ko tinaplos-saplos ko ang likuran niya at masuyo kong hinalikan ng buhok niya. You didn't like it? Sorry, love. Alam kong napuyot ka sa paghahanap ng mga gusto ko. Kaya lang ayoko na niyan. Kainin mo na lang, love, please. Pinigilan kong mapamura. Bumuntong hininga ako at muli kong hinalikan ang buhok niya. Okay, baby. I'll eat it. Kumalas agad si Daisy sa pagkakayakap sa akin at nagmamadaling ilagay sa plato ang french fries at naglagay ng ice cream sa malaking bowl. Mukhang hindi niya ipapakain ang buko dahil itinabi niya ito. Upo ka na, love. Malapit na ako matapos. Inilapag niya sa harapan ko ang mga pagkain at nangalumbaba sa Daisy sa mesa at masayang-masaya ito na pinapanood akong kumain. Kahit ayokong kainin ang mga nasa harapan ko, pinilit kong ubusin lahat dahil sa sayang nakikita ko sa kanya. Ang gwapo mo talaga, love. Kahit puyat ka at minsan masungit ka, napakagwapo mo pa rin. Sambit ni Daisy. Napakaganda ng ngiti niya. Busog na busog ako nang maubos ko ang mga pagkain na inihain niya.
Ang mga pagkain na ayaw kong kainin noon ay kinain ko na ngayon dahil sa buntis kong asawa. Hindi pa man kami kasal, siya na ang gusto ko makasama habang buhay. She's going to be my Mrs. Daisy Ramirez Jimenez soon. Ang babaeng pinakamamahal ko and my wife soon. Ate Kulot! Malakas kong sigaw para gulatin sa Ate Maya. Isang buwan na simula nang bumalik kami sa mansyon. Hindi ko pa rin mapigilan ang pang-aasar ko sa mga kasama ko kahit buntis na ako. May mga pagkakataon na namimiss ko ang Lola Carmen. 2 buwan at 1 linggo na ang pinagbubuntis ko. Impis pa rin ang tiyan ko. Ay, buntis na ba ka? Sigaw na Ate Maya na ikinatawa ko ng husto. Nang tumigil ako sa pagtawa, sinulyapan ko sa Ate Maya na nakatulala at nakatingin sa likuran ko. Lumingon ako at napatitig din ako kay Kuya Ta na humahalakhak. Napakaganda nitong pagmasdan. Nang sulyapan niya kami, naitikom niya ang bibig. Biglang namula ang kanyang pisngi at tumikhim. Tumaliko dito at nagtuloy-tuloy sa pag-akyat patungo sa 2 palapag ng mansyon nang hindi kami nililingon. Nahiya tuloy si Tandang David, Ate Kulot, kasi nakatulala ka sa kanya. Bakit naman buntis na baka nasabi mo? Ngumisi ako sa kanya. Hinampas ako sa braso ni Ate Maya ng marahan. Ikaw talaga? Ginulat mo na naman ako, Senyorita Daisy. Ako naman ang natawa sa kanya. Hindi ako sanay na tinatawag nila akong senyorita kahit ilang beses ko nang sabihin sa kanila na huwag akong tawagin na ganoon. Ate Maya, huwag mo akong tawagin ng ganyan. Pag sumangot ko sa kanya, tumawag ako sa braso niya. Alam mo naman na hindi pwede dahil yun ang gusto ni Sir na itawag namin sa'yo. Kumusta ang check-up mo? Si Ate Maya at si Ara ang malalapit kong kaibigan. Itinuturing ko ng nakatatandang kapatid sa Ate Maya. Okay naman ang baby namin, sabi ng doktora. Sambit ko. Umuntong hininga ko. Simula nang malaman ni Kuya Ta na buntis ako, hindi niya na ako inaangkin na ikinaiinis ko dahil namimiss ko na ang mga masasarap niyang pag-angkin sa akin. Bakit nakasimangot ka? Tanong ni Ate Maya. Nag-isip ako na ilang beses kung sasabihin ko kay Ate Maya ang nararamdaman ko. Ate Maya, paano mo malalaman kung may ibang babae ang boyfriend mo? Iniisip ko na baka may ibang babae siya kaya ayaw niya na sa akin at madalas na may kinakausap siya sa telepono. Ayaw niya na akong angkinin dahil may iba na siya. Napasimangot na naman ako sa mga naiisip ko. Bakit mo naman natanong yan? Makuhulugan akong talitigan ni Ate Maya na ikinasimangot kong lalo. Bakit na ba ako, Ate Maya, dahil buntis ako? Simula kasi nang malaman niyang buntis ako, parang ayaw niya na akong katabi. Sambit ko at nangalumbaba ako sa mesa. Dahil tuwing gabi, niyayakap niya lang ako tinahalikan at panakanak ang haplos sa katawan ko. Tapos titigil na parang may pumipigil sa kanya na angkinin ako. Kung iniisip mo si Sir na may babae, bakit hindi mo siya kausapin? Saka hindi ka pangit. Ang ganda-ganda mo kaya. Lalo kang ang gumanda ngayong buntis ka eh. Akitin mo si Sir. Magsuot ka ng mga sexy na damit. Tsak na hindi makakatiis yun. Tama sa Ate Maya. Kailangan ko kausapin si Kuya Ta. Ani ko sa isip. Niyakap ko sa Ate Maya at hinalikan sa pisngi sa sobrang tuwa ko. Salamat Ate Maya. May pagmamadali ang kilos ko na puntahan si Kuya Ta sa silid namin. Tsaka ako nasa silid namin siya dahil sa kawalan ng tulog nito nung nagdaang gabi. Ang dami kong gustong kainin at madaling araw o gabi, ako laging nagugutom. Kaya lumalabas siya kahit gabi na para ibili ako ng mga gusto ko. Pagbukas ko ng pintuan ng silid namin ay bumungad agad ang mukha ni Kuya Ta na nakatingin sa may pintuan. Parang alam nitong papasok ako sa silid namin. Hindi ko siya pinansin at nagtuloy-tuloy ako sa banyo para maligo. Hindi ako nagkuha ng pamalit kong damit. Wala naman akong planong magsuot ng damit sa naiisip kong pangaakit kay Kuya Ta. Ngayon pa lang nananabik na ako sa gagawin ko. Nang matapos ako maligo, hinayaan kong basa ang katawan ko. Hawak ko ang towel. Lumabas ako ng banyo na may tumutulo pang tubig sa katawan ko. Di rin ako nag-abalang ipulupot ang towel sa katawan ko. Pagbukas ko ng pintuan ng banyo, tumingin siya sa akin at sunod-sunod ang paglunok na ginawa niya. Ilang sandaling tumitig sa akin at agad ding ibinaling ang tingin sa ibang direksyon na ikinainis ko. Talagang iniinis mo ako, Kuya Ta. Ani ko sa isip ko. Naglakad ako patungo sa kama nang nakasimangot. Umupo ako patalikod sa kama at tinagos ko ang towel sa kanya. Love, pakipunasan ang buhok ko at katawan ko, please. Nananakit ang kamay ko. Pinalambing ko ang boses ko.
Hindi ko nakikita ang mukha niya dahil nakatalikod ako sa kanya. Naramdaman ko ang pagdampi ng palad niya sa balikat ko na agad ding inalis. Pinatutuyo niya ang buhok ko. Baka may babae talaga siya dahil hindi siya nangangahas na hawakan ako. Ani ko sa isip ko. Hindi ko napigilan ang pagpatak ng luha ko. Iniharap niya ako sa kanya at nakita ko ang sobrang pag-aalala sa mata niya. Masakit bang kamay mo kaya umiiyak ka, baby? Hinila ko ang kamay kong hawak-hawak niya na ipinagtaka niya. What's wrong? Did I do something that upset you? Tell me, boo. Hinawakan niya ang dalawa kong kamay at dinala sa labi niya. Kuyata, ayaw mo na ba sa akin dahil buntis na ako? May ibang babae ka na ba? Pangit na ba ako? Nakakainis ka na. Gusto ko lang naman yung masarap na ginagawa mo sa akin. Wala na akong pakaalam kung nagmumukha na akong nasasabik sa kanya. Umiga ako at tinila ko ang kumot hanggang sa ulo ko. Bigla ako nakaramdam ng hiya nang ma-realize ko na nagkakaganito ako dahil sa hinahanap-hanap ko ang pag-angkin niya sa akin. Malakas na pagtawa ni Kuya Ta ang sunod kong narinig. Ibinaba ko ng konti ang kumot sa mukha ko, sapat lang para makita ko siya. Nakatingin siya sa akin kaya muli kong tinalokbong ang kumot sa ulo ko. Naramdaman ko ang haplos sa binti ko. Muli kong tinanggal ang kumot sa ulo ko at sinilip ko si Kuya Ta. Nakatingin siya sa akin habang isang kamay niya nasa ilalim ng kumot at tumahaplos sa binti ko. Gumagapang ang kamay niya pataas. Inalis ko ang kumot sa katawan ko at umupo ako sa kama at mariin ko siyang tinitigan. Sunod-sunod ang paglunok niya habang mariin at tinititigan ako. Baby, I love you so much. Wala akong ibang babae sa buhay ko, ikaw lang. Wala na akong pakaalam sa ibang babae. You're the most beautiful woman I know. Natatakot lang ako na angkinin ka dahil baka mapano ka at ang baby natin. Pero ngayon na nalaman ko sa doktor na I can have you kahit buntis ka, you better be ready po dahil lalabas ko lahat ng init ko na naipon. Nananabik ako na muli kang maangkin. Hinaplos-saplos niya ang braso at magagaan na halik sa balikat ko na nagbibigay kiliti sa gitna ng mga hita ko. Napahagikik ako dahil ako din naman nananabik na ng sobra sa kanya. Amy, saan ba tayo pupunta at pinagbihis mo pa ako ng husto? May dadaluhan ba tayong party? Napakaganda ng dress ko, nalagpas lang ng bahagya sa tuhod ko ang haba. Bukas ang likod, spaghetti strap at kulay puti ang kulay nito. Pinarasan ko ng flat sandals. Bagay na bagay sa mainit na panahon. Sobrang comfortable, ang tala na gustong gusto ko. Inayos ni Amy ang buhok ko pataas at nag-iwan ng ilang hibla ng buhok sa harapan ng mukha ko. Pinahiran din ako ni Amy ng manipis na make-up kaya mukhang natural pa rin tingnan ang aking mukha. At lip gloss sa natural ko ng mapulang labi. Ang ganda talaga ng BFF ko kahit 3 months na ang pinagbubuntis mo. Impis pa rin ang tiyan mo. Excited na ako maging ninang. Sambit ni Amy na ikinangiti ko ng husto. Nilapitan ko siya at niyakap. Pareho lang tayo maganda. Kaya nga baliw na baliw sa'yo si Sir Simon eh. Kayo na ba? Panunukso ko sa kanya na ikinasimangot niya na naman. Tigilan mo nga ako sa kakatukso sa kutong lupa na iyon. Hindi ko na napigilan ang mapahalakhak sa tinuran ni Amy. Kahit kailan talaga'y napakasungit ng best friend ko kay Sir Simon. Noon, hinahangaan ko si Sir Simon dahil sa singkit nitong mga mata na parang bida sa mga Korean novelang napapanood ko sa TV. Alam mo bang crush ko si Sir Simon noon dahil sa maganda niyang mga mata? Sambit ko. Pilit kong binabasa magiging reaksyon ni Amy. Alam kong may pagtingin siya kay Sir Simon. May pumipigil lang sa kanya at hindi ko alam kung ano. Nakita ko ang pagdaan ng kislap sa kanyang mga mata na ikinangiti ko. Lugot ka pag narinig ka ni Kuya David. Tsak na magsuselos yun. Tara na nga, baka mahuli pa tayo sa event na pupuntahan natin. Kahit makailang ulit kong inalam kay Amy kung saan kami pupunta, hindi ko talaga siya napilit na sabihin sa akin ng event na pupuntahan namin. Pinagdala niya pa ako ng sweater kung sakaling lamigin ako. Hindi ko akalain na sa Tagaytay niya ako dadalhin. Hindi kalamigan ang panahon kaya hindi ko sinuot ang dala kong sweater. Isang napakagandang mansyon ang pinasukan namin. Kitang-kita ang napakagandang view ng Tagaytay. Ang mansyon ay nasa mataas na parte. Modern mansion ang style ng bahay. Maraming malalaking salamin na bintana. At sa isang parte ng mansyon, may mga nakapark na magagarang sakyan. Green na green ang paligid at maraming nagagandahang halaman na mukhang alagang-alaga. Wow, Amy,
Napakaganda naman ng palasyo na ito. Parang hindi ako nababagay pumasok sa loob niyan. Napakayaman siguro na may-ari. Baka magmukha tayong pulubi sa loob. Sino bang may-ari ng malapalasyong bahay na to? Hindi ko napigilan ang humaga ng husto sa bahay na nasa harapan ko. Mas malaki pa sa mansyon ni Kuya Ta. Hindi ko naman pangarap na tumira sa ganito kagarang bahay. Kahit sa kubo lang kami ni Kuya Ta tumira, magiging masaya na ako basta kasama ko siya. Kinuha ko ang telepono ko sa bag at nagtipa ako ng mensahe para kay David, ang lalaking pinakamamahal ko. Bigla ko siyang na-miss ng sobra kahit ilang oras ko pa lang siyang hindi nakikita. Maaga siyang umalis kaninang umaga dahil may importante siyang meeting na dadaluhan. Love, miss na kita. I love you. Nasa Tagaytay kami. Sana kasama kita dito. Sobrang ganda dito kaya lang hindi naman ako gaanong masaya kasi wala ka dito, Kuya Ta. Love, gusto ko kumain ng manggang hilaw at bagoong. Pakabila ko mamaya please. Miss you, Kuya Ta. Gusto ko na umuwi para makita na kita. Matapos kong maipadala ang mensahe ko sa kanya, gulat na gulat ako nang may naglabas ang ilang mga kalalakihan at mukhang natataranta ang mga ito na dumaan sa harapan ko. Muntik pa ako mabangga ng isang lalaki. Buta na lang nahila ako ni Amy. Ano ba nangyayari? Bakit parang natataranta ang mga tao na iyon? Tanong ko kay Amy. Baka may pinag-uutos ang may-ari nitong mansyon. Si Kuya David ba ang tanags mo kanina? May hiningi ka ba sa kanya? Tugon ni Amy at tumango ako sa pangalawa at pangatlong tanong niya. Kaya naman pala natataranta ang mga iyon. May pinag-uutos siguro ang bilyonaryo may-ari nito. Sambit ni Amy at bumingis-ngis na ipinagtataka ko. Magtatanong pa sana ako nang biglang bumukas sa malaking tarangkahan ng mansyon at bumungad ang may katandaan ng babae at mga naka-uniforming ilang kababaihan na sa tingin ko ay mga kasambahay at ang babaeng may katandaan ay ang mayordoma. Magandang hapon po, Senyorita Daisy at Ma'am Amy. Bati nila sa amin na ipinagtaka ko na tinawag nila akong Senyorita. Magsasalita na sana ako nang hilahin ako ni Amy papasok sa loob. Lalo akong namangha sa loob ng malapalasyong bahay na ito. Naglalaki ang chandelier, mga magagarang modernong kagamitan. Ang sala na mas malaki pa sa lobby ng isang hotel. Mukhang bago lang itong tayo dahil ang mga kagamitan sa loob ay mukhang mga bago din. May mataas na spiral staircase na salamin ang railings. Ang ganda naman dito, BFF. Nasaan ba mga tao dito at ang may-ari? Senyorita Daisy, Ma'am Amy, gusto niyo po ba ng maiinom o makakain? Ako po si Manang Esme, ang mayordoma ng mansyon. Kabilin-bilinan po ni Sir na asikasuhin namin kayo ng mabuti. Manang Esme, pwede po ba ako makahingi ng french fries at ice cream? Habang papunta kami ni Amy dito, kanina pa ako natatakam na kumain ng mga iyon. Hindi ko pinagsasawa ang kainin ito. Tubig lang po sa akin. Tura naman ni Amy. Meron po, senyorita. Maiwan ko lang po muna kayo. Tuwang-tuwa ako nang dalhan nila ako ng mga pagkain na gusto ko. Hindi ko mapigilan ng mapangiti. Salamat po. Kumuha agad ako ng french fries at isinausaw ko sa ice cream. Nagsunod-sunod ang pagsubo ko. Nang sulyapan ko sa Amy, ay mariin niya akong pinagmamasdan. Gusto mo? Ganyan pala pagbuntis. Ang weird. Sambit ni Amy habang pinapanood akong kumain. Nakarinig ako ng malamyos na tugtugin na nagmumula sa labas. May malaking salaming pintuan na nakikita ko sa akin na upan ko. Huwag ka magmadali. Tapusin mo yung kinakain mo. Hindi naman magsisimula ang party hanggat wala ka. Anong ibig mo sabihin? Biglang tumayo sa Amy at iniwanan ako. Sunundan ko ng tingin sa Amy na lumabas sa malaking salaming pintuan. Naguguluhan ako sa mga sinasabi niya mula kanina. Nang maubos ko na ang kinakain ko, tumayo ako at hinimas-himas ko ang tiyan ko. Busog ka na ba, baby ko? Pagkausap ko sa tiyan ko habang hinihimas-himas ko ito at napangiti ako. Nalibot ko ang paningin ko sa buong sala nang hindi pa rin bumabalik sa Amy. Tunungo ko ang salaming pintuan. Nang buksan ko ito, nagkislap ang mga ilaw ang biglang bumukas. Punong-puno na nagagandahang mga rosas ang paligid. Sunundan ko ang mga araw na itinuturo kung saan ang daan. Punong-puno ng petals ng mga rosas ang nilalakaran ko at malamyos na musika ang maririnig sa salo ng tugtuging Beautiful and White. Nang marating ko ang dulo ng daan, hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko. May malaking hugis puso na gawa sa rosas sa harapan na maraming nagkikislap ang ilaw. Nakatayo si David sa harapan at matamis ang iting nakatitig sa akin.
Sa kanya lang nakatuon ang buong atensyon ko habang naglalakad ako patungo sa kanya. Naririnig ko ang mga tao sa paligid ko na nagpapalakpakan. Tinakbo ko ang pagitan namin nang malapit na ako na ikinatawa ng mga tao sa paligid. "Oh, be careful," sambit niya. Sinalubong niya ako ng mahigpit na yakap. Magsasalita na sana ako nung sunod-sunod na fireworks sa kalangitan ang pumailan lang sa paligid. Kinalas ko ang yakap ni Kuyata at pinanood ko ang nagagandahang kulay ng fireworks sa kalangitan hanggang sa mabuo ang salitang, "Will you marry me, Daisy Ramirez? Maibu?" Sunod-sunod ang pagpatak ng luha ko at nang lumingon ako kay Kuyata, nakaluhod siya sa harapan ko. Nakataas ang kamay niya na may hawak na maliit na kahon na naglalaman ng malaking diamond ring. Kahit hindi ako maalam sa alahas, alam kong napakamahal ng sing-sing sa harapan ko. "Oh, will you marry me?" "Yes lang, tatanggapin ko ang sagot, baby." Narinig ko ang tawanan sa paligid namin na ikinangiti ko. "Yes, Tandang David!" Sigaw ko. Tawanang muli ang pumuno sa paligid. Tumayo siya mula sa pagkakaluhod. Isunuot niya ang sing-sing sa akin at siniil niya ako ng maalab na halik. Palakpakan at sigawan ang sumunod kong narinig. Hindi ko akalain na mangyayari ito sa buhay ko. Maraming babae ang pinapangarap si Kuyata kaya hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na isang katulad ko ang mamahalin niya. "I love you, boo." Napakalambing ng boss niya na humaplos sa puso ko. "Mahal na mahal din kita, Kuyata." Naglapitan ng mga kaibigan niya sa amin. Ang dalawa sa matalik niyang kaibigan na sina Justin, kasama nito ang mukhang manika na asawa nitong si Eliza, si Charles at ang napakagandang asawa nitong si Avery. "Congratulations, Stacy and David." "Buti na lang ikaw mapapangasawa ng supladong kaibigan ng asawa ko. Minsan sumama ka sa amin ni Avery. Mag-girls out tayo para makawala tayo sa mga lalaking ito ng ilang oras. Mga asawa natin na parang mga linta kung makakapit. Hindi ka na sinasama ni Amy sa bahay. Namiss ko ng kakulitan mo." Sambit ni Eliza na ikinatawa ko. Hinila siya ni Justin at idinikit ng husto sa katawan nito. "Baby naman, tinawag mo pa akong linta." Sambit ni Justin na ikinatawa namin. Kanina pa ako palingalinga para hanapin sa Amy na hindi ko pa nakikita simula nang iwan ako nito sa sala. Hindi ko rin makita si Sir Simon. "Love, nakita mo ba si Amy?" Bulong ko. "Huwag mo nang hanapin, love. Nakita ko kanina na hila-hila ni Simon. Hayaan mo na sila. Kailangan nilang ayusin ang problema nila. Sana'y maging maayos na din ang dalawang iyon." Nang makaalis ang ibang bisita, umakyat ako sa ikalawang palapag at nanatili sa balkonahe. Nakatayo ako at pinagmamasdan ng napakagandang view at dinadama ang simoy ng hangin na nakaka-relax. Iniwan ko sa ibaba na nakikipag-inuman sa David sa mga kaibigan niya. Napag-alaman ko kanina na kay Kuyata ang napakagandang bahay na ito. Nagpahinga na rin sa mga guest room ang mga asawa ng kaibigan ni Kuyata. Napakasaya ng araw na ito para sa akin. "Mga lola ko, nakikita niyo ba ako ngayon? Sobrang saya ko. Magkakaanak na ako at may fiancé na ako na ubod ng gwapo." Sambit ko habang nakatingala ako sa kalangitan na punong-puno ng stars. Nagulat pa ako na may yumakap sa bewang ko. Ipinatong niya ang baba niya sa balikat ko at masuyong hinalikan ng ibaba ng tenga ko. "I love you, boo." Hinarap niya ako sa kanya at ikinulong ang mukha ko sa mainit niyang palad. Inangkin niya ang labi ko. Nalasahan ko ang alak na ininom niya at lasang mint sa bibig niya. Nalalasig ako sa maalab niyang halik. Nang tumigil siya sa paghalik, hinabol ko pa ang labi niya dahil gusto ko pandamhin ang nakalalasing niyang halik. Nagsusumigaw ang saya na nararamdaman ko. Ito ang pinakamalaking sorpresa na nangyari sa buhay ko. I was so excited for this day to come so I could propose to her. I asked for help from my friends para sa araw na ito. Mahabang pakiusapan pa ang ginawa ko sa kapatid ni Eliza na si Amy to help me para sa proposal ko kay Daisy kahit napakahirap na kausapin ang katulad nitong mataray at babaeng tigre kung tawagin ni Simon. Maaga akong gumising para pamahalaan ang pag-aayos ng mansyon ko sa Tagaytay. Kahit na nag-hard ako ng mag-organize, gusto ko pa din personal na makita ang pag-aayos. I want to make sure that everything is perfect for my boo. Kahit nahirapan akong iwan si Daisy kaninang umaga dahil ayaw niya akong paalisin.
I even lied to her na may importante akong meeting na dadaluhan. Sunod-sunod na pagtunog ng telepono ko ay nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Nang mabasa ko ang mensahe niya na gusto niya ng mangga, napasigaw ako sa mga bodyguards ko na maghanap ng mangga at bagoong, kaya natataranta ang mga ito na nagsipulasan. Look for a green mango and shrimp paste. I need it as soon as possible. Singhal ko. I want everything to be ready for her. Everything she needs and wants is here today. I bought different flavors of ice cream because I knew she was going to ask for it along with French fries. The feeling of emotions to be with her is indescribable. Waking up in the morning to her radiant beauty and bright smile is all I ever wanted. I am madly in love with her. Kung noon hindi ko pa maamin sa sarili ko na I had a feeling sa mas bata sa akin, ngayon ipagsisigawan kong mahal na mahal ko siya at siya ang babaeng nagpapabaliw sa akin. She is my forever young, innocent, naive, maid, and soon-to-be wife. Pinapanood ko ang bawat galaw at expression niya sa camera. Napapangiti ako sa namamanghan niyang muka nang ilibot niya ang paningin sa mansyon. She didn't know that this was her mansion. My gift for her 18th birthday. Noon pa man ay minamahal ko na siya. Siya lang ang tanging babaeng kinababaliwan ko at ang babaeng nagpapasakit din ng ulo ko dahil sa wala siyang kamalay-malay na binabaliw niya ang isang David Jimenez. What the hell? Who the hell is that man trying to run over to her? Tell him never to show his dumb face to me. Hindi ko mapigilan ang galit ko sa laki muntik na makabangga sa kanya. My boy is hungry. I murmured while watching her eat her ice cream and French fries. Nasanay na rin akong kainin ng mga kinakain niya dahil may mga araw na gusto niya ako ang kumakain at tuwang-tuwa siya na panoorin akong ubusin ang mga pagkain na inihanda niya. Wala akong pakialam sa mga taong kasama ko sa silid na ito. Kung nakikita nila akong ngumingiti at tumatawa habang pinapanood ko siya. Dude, talagang mahal na mahal mo siya. Nakikita ko ang sarili ko sa'yo. You're smiling like a crazy over heels to her. Sambit ni Justin na kapapasok lang sa silid kung nasaan ang mga monitors ng mga cameras sa buong mansion. Hindi ko inalis ang tingin ko kay Daisy habang hinihimas niya ang kanyang tiyan at kumikibot-kibot ang labi niya like she's talking to our baby in her belly. Pinipigilan kong tumulan luha ko habang pinapanood ko siya. I'm so happy right now. Nagsusumigaw sa buong pagkatao ko ang kasiyahan at pagmamahal ko kay Daisy. We already kaya tara na sa garden. Nandoon ang lahat. Baka maunahan ka pa ni Daisy na makapunta sa garden. Natataranta akong dilisan ang silid na kinaroroonan ko. My heart is racing rapidly. She's so beautiful. I murmured habang pinapanood ko siya naglalakad patungo sa akin. Hindi ko inalis ang paningin ko sa kanya. Sa bawat paghakbang niya palapit sa akin, lumalakas ang kalabog ng puso ko. When she said yes, I was the happiest man in the world. Are you tired, boo? Malambing kong tanong habang nakakulong siya sa mga bisig ko. I want to hold her where we stand right now. I want to make love to her in every part of this house. This is our new sanctuary, our love house, and our forever home. Tulad ng mga asawa nila Justin at Charles, ayaw magpa-ultrasound ni Daisy. Gusto nitong maging sorpresa din ang gender ng baby namin. Ngayon na ang kabuwanan niya kaya bawat kilos niya binabantayan ko. Medyo may kalakihan ang tiyan niya kaya hirap na siyang maglakad at tumayo mula sa kama. She is peacefully sleeping beside me. Sa bahay ko ginagawa ang trabaho ko at kung may mga kailangan akong pirmahan, pinapadala ko sa mansyon. Pumayag ako sa gusto niya na lilipat kami sa Tagaytay pagkatapos niyang mga anak at ganoon din ang kasal. Hindi ko makakalimutan ang araw na sinabi niyang pagkatapos na niyang mga anak kami magpapakasal dahil tinututulan ko ito ng husto. Pero dahil sa tinakot niya ako wala akong nagawa kundi ang pumayag. Baby, bakit naman pagkatapos mo pa mga anak tayo magpapakasal? Nagpalakad-lakad ako sa silid namin at pagkainis ang nararamdaman ko. Hindi ko maatim na saguan siya ngayon. My plan is to marry her next month after ng proposal. Ayoko na maghintay pa ng ilang buwan na hindi mailagay ang pangalan ko sa kanya. I'm possessive towards her kahit buntis na siya. She is still a head-turner. Nagsiselos ako tuwing lalabas kami at tinititigan siya ng mga lalaki na sobra kung ikinaiinis. Bakit ka ba nagagalit, Tandang David? Ilang months na lang naman ang palilipasan natin.
Medyo tumaba ako. Baka hindi na magkasya ang wedding gown ko. Sambit ni Daisy. She is pouting. Nangingislap ang gilid ng mata niya na tanda ng pinipigilan na pagpatak ng luha. Nawalang inis ko at umupo ako sa tabi niya. Baby, you're still beautiful. Hindi ka naman tumaba. Kahit ikaw na ang pinakamatabang babae sa mundo, ikaw pa rin ang mamahalin ko. Kinurot niya ang tagiliran ko ng marahan. Hinuli ko ang kamay niya at dinala sa labi ko. I love you, boo. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Please, let's get married next month. Pagsusumamo ko sa kanya. Gusto mo talaga magpakasal next month, ah? Sunod-sunod ang naging pagtango ko na ikinatawan niya. Sige, magpapakasal tayo next month pero hindi mo ako pwedeng angkinin hanggang sa makapanganak ako. Sambit niya and then she smirked. Nangunot ang noo ko sa sinabi niya. I'm going crazy if I can't have her for one day. What will happen to me for a couple of months not having her? Malakas na pagtawa ni Daisy ang pumuno sa buong silid. Napasimangot ako at hindi nakapagsalita. Hindi ko kakayanin na hindi siya maangkin ng ilang buwan.